Hi guys! Magandang gabi! Welcome back to my channel. In this video po, dalawang topic ang pag-uusapan natin. Una, Senator Marcoleta, posibleng makalaya pansamantala. Posible daw siyang makapag-bail. Although ang kasong plunder ay no bail. So, pangalawa, dito po kay Manuel Bonoan, ilalaglag daw si Martin Romualdez. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Talaga naman si Senator Ping, maraming sinasabi, di ba? So, pakinggan po natin yung balita. Hindi ko na ipa-plus sa screen. Pakinggan na lang po ninyo. Pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right eh. At yan po ay nadideny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Yeah. Ito po, sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatik dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Alright. Bakit nasabi ang mahina? Ang alam kong ebidensyang hawak nila ay yun lang pong kinwento o sinabi ni Senator Marcoleta doon sa programa nila sa Net25, Saga ng Mamamayan. Kung ano lang yung kinwento nila, yun lang po yung pinanghahawakan nilang ebidensya. Wala na pong iba. At ang sinasabi, si Mike Defensor nagbigay ng 30 million campaign contribution, at ito daw campaign contribution na to parang meron daw pangako, parang meron daw kapalit. Yun daw ay plunder daw yun. Samantalang ang dami nang nagsisirculate na balita. Una, si Bongbong Marcos, ang daming nagbigay dyan ng mga campaign contribution. Lalong-una na si Lagdameo, barkada, tropa niya yun sa sa Pulburon. Ayan, naging assistant to the president. Kay Erwin Tulfo naman, yung magkapatid na Eric Yap na contractor. O ayan, yun talaga yung may mga bahid talaga na may mga kapalit yan eh. Pero selective justice nga, di ba? Yung mga kakampi nila, hindi nila kinakasuhan. Pero yung kalaban, puro kalaban lang naman talaga ang kinakasuhan nila at pinapakulong. At dito nga kay Senator Marcoleta, may pag-asa raw na makalaya pansamantala kung ang ebidensya ay mahina. Pero yan ay batay sa, kumbaga, kung patas. Kung patas yung mga judge dyan sa Sandigang Bayan. Kaya lang, medyo nauubusan na po tayo ng tiwala dyan sa mga judge na yan. Dahil puro pabor sa kanila ang mga desisyon ng Sandigang Bayan. Puro pabor sa Malacanang. So dito, wala tayong magagawa. Titignan na lang natin talaga. At sa latest na balita, wala pa pong arrest warrant na inilalabas laban kay Marcoleta. Ewan natin bukas. Kaninang umaga po nabasa ko, wala pa pong arrest warrant. Hindi ko lang alam ngayon kung meron na. So tignan natin bukas, baka maglabas na ang Sandigang Bayan. At yan po ang posibleng gawin ng kampo ni Marcoleta na hihiling ng bail para makalaya pansamantala. Kasi madaling i-argue yung kanilang ebidensya. At sinasabi nga ni Lacson, kung ano daw yung sinabi ni Marcoleta, yun din ang maglalaglag sa kanya. Yun nga yung ebidensya nila, yung sa Saga ng Mamamayan na kanilang show sa Net25. Kaya tignan natin kung ano mangyayari. At dito naman sa sinasabi ni Lacson pa rin, ayan, Manuel Bonoan,
to pin down Martin Romualdez. Ping Lacson says ex-DPWH chief must return 1 billion. Gagawin kasing state witness yang si Bonoan, kailangan daw magbalik siya ng 1 billion. Ibig sabihin, nangurakot talaga itong si Bonoan. At ilalaglag daw si Martin Romualdez. Gaano katotoo yan? Tinatanong natin kung totoo ba yan. Kasi wala na tayong tiwala dito sa administrasyon. Ang daming mambubudol dito. At si Lacson nga, naalala ko yung interview ni Madam Lenny. Interview ni Boy Abunda kay Madam Lenny. Tungkol sa 2022 presidential campaign. Diba, tinanong ni Boy Abunda si Madam Lenny na bakit hindi pwedeng maging presidente si Bongbong Marcos. Sagot ni Lenny, unang-una sinungaling, etc. etc. Natandaan niyo yan? Pangalawa si Lacson naman, bakit hindi pwedeng maging presidente si Lacson? Pero si Lacson sabi niya, maraming sinasabi. O di ba? Marami, hanggang ngayon ang daming sinasabi ni Lacson. Kesyo, may intelligence siya, magkakaroon daw ng kudita, aagawin ang gobyerno, may intelligence siya na destabilization plot, di ba? Nababasa niyo naman siguro yan sa Facebook. Ang dami pong sinasabi ni Lacson. Kaya naghihinala talaga tayo, akla yata ito si Lacson eh. Pero kung totoo man ito, pero sa akin, parang ang labong mangyari nito. Pero kung totoo man ito, maganda rin. Maglabo-labo, magrambulan na sila sa administrasyon. Di po ba? Kung sakaling magkatotoo yan, tuluyan nilang ilaglag si Martin Romualdez, ilalaglag din sila ni Martin Romualdez. So magrarambulan nga talaga yung mga yan. Unang-una, sabi ni Romualdez sa kanyang video, lahat ilalaglag niya. Hindi siya pwedeng siya lang ang maging fall guy. Siya lang ang ilalaglag. Ipipin down. Idadamay na niya lahat. No? Ang dami niyang kilalang congressman na nakinabang dyan sa flood control. Ilang mga senador, alam niya rin kung sinong mga nangurakot dyan. Sa Malacanang lalo na. So ilalaglag niya lahat yan. Mag-iisip ngayon itong mga senator, itong mga maraming congressman. Teka, Mr. President, Malacanang, relax lang kayo. Kung ilalaglag natin yan. At ano ba ang mga ebidensyang laban kay Marcos ngayon? Di ba, Saldico lang. Yung mga statement sa video ni Saldico, yung mga insertions ni Marcos Jr., ano pa, yung ilang mga Marines na naghatid ng maleta sa Paway sa ngayon, yung pa lang. Kung ilalaglag nila si Martin Romualdez, I'm sure maraming alam yan kay Bongbong Marcos. Hindi ba hinahatid yung pera sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park? Di po ba? Sa Forbes Park, meron ding bahay si Marcos Jr. So, kung hinahatid ang pera, maleta, maraming maleta, hinahatid sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, pwedeng baka hati sila doon. At si Martin Romualdez na ang bahalang mag-utos. Mga tauhan naman ni Martin Romualdez ang maghatid sa bahay ni Marcos Jr. Baka may alam o kung totoo man yung nasa isip ko, kayang-kayang ipin down ni Martin Romualdez si Marcos. Kung yung pera na i-deliver doon sa Iguado ba yun? Aguado, malapit sa Malacanang, bahay din ni Martin Romualdez yun. So kung na-deliver doon yung pera, ilang hakbang lang sa Malacanang yon. Ibig sabihin kung mula sa Aguado,
papasok sa Malacanang na i-deliver yung mga maleta ron, ebidensya yan ni Martin Romualdez. So, yan pa lang. Ayan pa lang yung naiisip natin na pwedeng mag-pinpoint o pwedeng gamiting ebidensya ni Martin Romualdez. Kasi ngayon, ang ebidensya pa lang o witness pa lang na nagtuturo si Saldico at mga Marines kay Marcos Jr. Kung ilalaglag nila si Martin Romualdez, kung ako, si Marcos agad ang ituturo ko. Ako nagdi-deliver dyan. Nag-uutos ako mula sa bahay ko papunta sa bahay niya sa Forbes Park. Ako rin nagpapadeliver ng male-maleta dyan mula sa Aguado papasok ng Malacanang. O, di ba? Kaya mahirap ito. Mahirap paniwalaan ito na ilalaglag nila si Martin Romualdez. Unang-una, yung ilang mga senador, maraming congressman, tututol, wag. Huwag mong ilaglag yan, ilalaglag kami yan. Ngayon, ito naman si Lacson, paano niya nasasabi to? Sabagay, itong state witness na ngayon na si Bonoan, marami nang nagtuturo dito, binibigyan na to ng instruction kung sino yung mga ilalaglag niya. Hindi niya pwedeng ilaglag si Senator Tito Soto. Maski alam ni Bonoan na nangurakot ito si Soto, kampi nila yan kailangan yan sa impeachment. Bukas na yata ang impeachment. Hindi niya ilalaglag yan. So, binibigyan na ng instruction. At malamang, siguro mga 70%, baka nga ilaglag si Martin Romualdez. Siguro may pang-counter na sila sa hakbang ni Romualdez kung sakaling ilaglag nila. At 30% baka hindi. So 70-30 ang tingin ko dyan. At kitang-kita natin mukhang hindi na si Martin Romualdez ang boss ni Ping Lacson. Mukhang si Bongbong Marcos na ang boss ni Ping Lacson. At kung sinasabi ni Lacson, magbabalik daw si Bonoan ng 1 billion. Sa palagay ko, kahit na magbalik ng 1 billion si Bonoan, saan mapupunta yon? Kay Bongbong Marcos lang din. Wala din tayong mapapala dyan. Wala rin po. Sa kanila lang din mapupunta yan. Hindi naman ibibigay sa yan? Sa PhilHealth, ibibigay sa education, sa agric. Nako! Sa takaw ng mga yan, ay hindi tayo makikinabang po dyan. Dadambulin lang yan. Magdadambulan sila dyan. Kung sakaling totoo yan. Wala rin po. Para rin sa kanila yan. Walang mapapala ang mamamayan dyan. So, tignan natin ang balita bukas. Kung maaresto na ba si Senator Marcoleta. At dito po kay Bonoan, kung mailaglag nga ba nila si Martin Romualdez. Alright, hanggang dito na lamang. See you next time. Bye-bye.